Good morning mga ka-Dog World. Sana namang araw para sa ating video. Nakaraan ay mayroong mga nagtanong. Lumingi tayo ng mga questions na gusto niyo malaman. So, ngayon po ay sasagutin natin yung ilan sa mga tanong. Pero before yan, mga ka-Dog World, napansin namin na almost 90% ng mga viewers natin ay hindi nakasubscribe. So, mag-subscribe po kayo, please. At mag-click kayo ng notification para naman mas ganahan po tayo sa ating pagbablog tungkol sa ating mga pet. So, ito po yung unang question. Sabi ni Don Tablan, 4420. Required po ba talagang gupitan yung tenga nila? So, siguro, tungkol dito sa Cane Corso, even yung ating occasion na si Sam ay naka-aircraft din. Sa case ng Cane Corso, sa aking pagkakaalam, dahil siya ay na-breed as companion dog and protection dog, para maging convenient, ang grooming ng kanilang aso at para na rin sa health ng aso kasi ang Cane Corso in my experience kasi yung nanay ni Turin ay hindi aircraft. Medyo malaki ang tenga ng Cane Corso at bagsak na bagsak siya. Parang Labrador pero ang Labrador mas maliit ang tenga. So ito mas malaki yung tenga. So health-wise mas maganda na i-crop yung tenga dahil mas madali siyang linisin. Mas hindi siya prone sa infection kasi kapag mahaba yung tenga, naka-cover yung kanyang tenga doon sa loob ng tenga niya, mas madali itong mag-moist at mas madaling dumami yung bakterya sa tenga. Kaya usually yung mga aso na mahaba ang tenga katulad ng Beagle, Basset Hound at iba pang mga long-eared dog ay mas prone sila doon sa ear infection. Dahil nga ang Cane Corso ay protection dog, guard dog, mas maganda kung yung kanyang appearance, yung kanyang look ay mas intimidating. Kasi pag pinutol yung tenga niya, mas lumalaking tingnan yung kanyang mukha. Mas nagiging prominent yung kanyang facial feature kasi nafo-focus lang doon sa mukha yung tingin. And of course, yung tenga, syempre, maganda yung effect doon sa intimidation factor pagka aircraft yung kanyang tenga. So, ang sagot, required ba? Well, nasa inyo yan. Depende sa preference ng tao. So, hindi siya required as in required ba? Hindi. Nasa sa inyo yan. Question natin, kapag Dogo Argentino, okay lang po ba? Medyo yung kanyang question ay hindi masyadong malinaw yung gusto niyang sabihin. Okay lang po ba na alagaan? Okay lang po ba? Guard dog? So let's assume na lang yung ilang mga bagay. Yung Dogo Argentino ay of course ang primary reason kung bakit siya na-breed ay para sa paghahunt. No. Kaya ito sa Argentina ay ginagamit sa hunting at magaling siya doon. Dahil ito ay very agile, mataas ang kanyang stamina, at very strong, muscular yung aso na yan. And of course, pwede rin siya protection dog. Kaya kung tatanungin mo ko, okay ba yung Dogo Argentino sa akin? Okay yung Dogo Argentino? Gusto ko yung Dogo Argentino. So next, sir, saan po tayo makakabili ng legitimate na breeder na Cane Corso? Salamat sa sagot, sir. So marami naman po tayong breeder ng Cane Corso. Pag ang ibig nyo sabihin ng legitimate ay established. No. Meron tayong mga ilang alam. Nandiyan yung Bonswan, nandiyan yung Doberman, nandiyan yung kay Supero. Hindi ko alam kung nagbebenta siya. Meron din mga ilan na hindi ganun kalaki. Pero very naman sila. Talagang masasabi natin na credible. No. Si Ezekiel Ditiques, isa yan. So, dun sa Cane Corso
Philippines, meron tayong makikita mga breeder ng Cane Corso dyan. No? Salamat kay Janex12 sa kanyang inquiry na yan. So sabi naman ng isa, parang medyo, ano to, commendation naman sa atin. Very informative content, sir. I remembered from your previous video that you had a Rottweiler. Wala na sa inyo yun, sir. So wala na yung Rottweiler. Actually, hindi naman naging akin yun dahil yun ay order sa akin, na in-import ko from, hindi ako nagkakamali, ay from Hungary. So napakaganda nung Rottweiler na yun. Kasi nag-import din tayo ng mga dog at diyan ako nag-start. Nag-import ng mga Caucasian. No? Meron pa isa. Good day, sir. Ang pogi mo ng Corso. Formentino po ba siya? Thank you sa compliment. Yan. Formentino ba siya? Ang kulay niya ay fawn at ang fawn ay maraming shade. Isa sa shade ng fawn ay Formentino. Pag sinabi natin Formentino, meron siyang mga combination ng fawn and then merong mga parang nagre-grayish na kulay. So yun yung fawn. So si Turin ay kasi ang puppy nagbabago pa ng kulay. So malalaman pa natin yan talaga pagka fully grown na siya. Pero sa ngayon, parang medyo fawn lang ang kulay niya, hindi siya fawn Formentino. And then kay Jesse Enriquez. Good day, sir. Pwede ba medyo malaki na, like 12 months na? Baka sa sunod. Thank you. Yung costing. So, yun pala yung tinatanong mo. Siguro, mag-video tayo niyan, pero hindi sa Cane Corso. Yung kasing Cane Corso natin na si Bravo ay wala na dito. Pero pwede pa rin nating pwede tayo mag-costing based doon sa ating Caucasian at saka doon sa experience ko kay Bravo na full grown na. So next pong video natin ay yun ang ating i-vlog. So salamat Jesse Enriquez. Next from Jiggy Alabazo. Great Dane, sir, as my request. Nagbabala kasi ako mag-alaga. Pros and cons ng pag-aalaga ng Great Dane. So medyo mahaba pong video yan. So sige, sir. Sir Jiggy, mag-feature tayo ng video about pros and cons ng Great Dane. So next, kay Jason Makalalag. Alin po ba maganda alagaan? Cane Corso or German Shepherd? Okay. So again, depende una sa inyong preference, sa inyong lifestyle, at depende sa inyong purpose kung bakit kayo mag-aalaga ng aso. Kung mag-aalaga lang kayo ng aso for the sake ng companionship, o for the sake na meron kayong alaga, any dog ay pwede. Okay? Kung yun lang ang layunin mo. Pero kung meron kang specific na purpose, say guard dog or protection or hunting or retriever, so alam na natin yung mga aso na kailangan natin dyan. So, regarding Cane Corso and German Shepherd, sila ay parehong guard dog, protection dog, sila ay working dog. Ang German Shepherd, usually ginagamit sa K9 unit. Mas agile siya kaysa sa Cane Corso. So yung kanyang stamina, in terms of stamina, mas mataas ang German Shepherd. Medyo mas lamang ng konti ang German Shepherd pagdating doon sa trainability. Ang Cane Corso dahil almost 2 times ng bite force ng German Shepherd, kapag ang Cane Corso ang ginamit mo sa police work at pinahabol mo siya sa isang, let's say, snatcher at kinagat niya sa braso, ay malaking damage ang mangyayari. Hindi siya advisable at hindi siya ginagamit as K9 dog. Pareho silang okay. So, depende sa iyong preference, doon sa kanyang itsura, sa purpose ng pag-aalaga mo. So, sabi naman ni Knight Arvin de la Cruz, sir, pwede po yan farm dog? When you say farm dog, ang ibig sabihin ay mag-shepherd siya ng
mga tupa o kambing o baka, no? Hindi siya bred for shepherding. Pero kung ibig mo sabihin ng farming ay lalagay mo sa farm at doon mo alagaan at the same time magiging bantay ng farm, pwede, of course. Yung mga kanikorso, shepherd at iba pa, talagang sila ay bred for guarding and protection. So kung yun ibig mo sabihin ng kung pwede sa farm, yes, pwede siya sa farm. Maganda siya sa farm. Kasi sa farm, mas malaki yung kanyang maikutan. So kailangan niya ng activity. So mas magandang mag-alaga ng ating mga pet dogs sa farm. Kung sa farm ka madalas at kung sa farm ka nakatira. Sabi niya, sir, breed naman ng Rot. Siguro yung pros and cons din ang gusto niyang sabihin. So next time po, ay di-discuss natin yan, Sir Brando. Si DFD T2640. Tanong niya, nasa magkano po ang pop? Yung puppy ng Cane Corso, katulad ng sinabi natin, nagre-range siya from 80 to 120. No, depende sa breeder. Pero ang usual na price nito ay 80 to 120. No, yun yung 2.5 months to 4 months. No, yung bagong awan. Okay, kay Sir JRD ay naman 3006. Sir, pwede nyo ba isama yung puppy nyo every month sa vlog nyo para makita din namin yung pag-grow ng puppy every month? And guide o reference na rin namin kung ano dapat laki niya sa ganong edad. Thank you po. Yeah. So, Sir JRD, maganda yung suggestion mo at yun naman ang ating planong gawin hanggang sa lumaki tong ating poging si Turin. Si Turin ngayon ay 5 months old na. No? At actually, to tell you frankly, wala pa akong reference ngayon din sa kanya dahil si Bravo nung mapunta rito ay full grown na at si Bravo ay imported from Italy. No, nung importing ko siya, dumating siya dito ng 4 months old ay halos ganito rin siya kalaki. No. Pero si Bravo ay oversize siya sa regular na Cane Corso. Pero nang 4 months old siya, ay halos ganito rin siya kalaki. Siguro malaki ng ganito siguro kalaki kay Turin. Yun, sir. Sige, malalaman natin at para magkaroon ka ng reference. Pero ang standard ng Cane Corso for a male, ang kanyang height ay 28 inches, 27 to 28 inches. At ang babae naman, ang mga 26 inches. At kanilang timbang, nagre-range yan from 40 kilos to 60 kilos. Okay? Yun yung sabi natin standard. No? Pero si Bravo ay 65 kilos yun. So yun. So salamat sa mga nag-send ng kanilang tanong at saka ng compliments na rin. At salamat sa inyong pagpanood. So, good morning mga ka-Dog World. Bye. Ako pang artist siya.